Last week po, nanawagan sa akin si Miss Yolanda Camilon. Sinabi niya na may convicted felon na gusto akong kausapin regarding po sa problema sa loob ng Bilibid at gustong mag-report ng katiwalian doon. Nakausap ko na po kanina si Mr. Romeo Valdez. To heed that call, I went to the New Bilibid prison this morning and spoke to the inmate myself. Based from my assessment, GCTA is being used by alleged corrupt officials from Bucor to give false hope to convicted felons. The GCTA is being used to extort money from unassuming prisoners with the promise that they will be released through the computation of the GCTA. Mr. Chair, sa dami po ng dinadaanan ng proseso ng GCTA, I believe na marami ang sumasakay at ginagamit ito para sa korupsyon. Because of this, I am recommending to Secretary Guevara at nabanggit na rin po ito ni Pangulong Duterte na to relieve all Bucor officials who are handling the process of GCTA. Those who are next in rank will assume their duties. Ayoko na pong magbintang ng walang ebidensya. I want to give the authorities a chance to thoroughly conduct an extensive investigation to get to the bottom of this. Pero inuulit ko, sa dami ng dinadaanan ng GCTA kanina, marami po akong nakausap. Maaring maraming opisyal sa baba ang sumabay at nakikinabang po sa kalokohang ito. Tulad nung sinalaysay kanina ni Miss Yolanda. Ito, pinapaasa nila. Yung nakausap ko rin kanina, pinapaasa sila. Ako nang bahala, ganito. Compute nyo lang. Maaring makalabas ka na. Sa daming section po na dinadaanan, marami na pong sumasakay at maybe nanghihingi. I would like also to say that I support and believe in Senator Bato de la Rosa. I believe in the man's integrity. Do you think pipirma siya ng kung illegal yan, baka nga patayin pa niya kung malaman niya ang mga taong yan ay involved po sa kalokohan. Balita ko almost 100 na po ang nag-surrender sa mga ni-recall. Ulitin ko, mas mabuti pong bumalik na lang po kayo sa loob dahil pag nasa labas kayo, delikado pang masutupin kayo if you resist arrest. Along the way, Mr. Chair, maraming lumapit sa akin kanina, kagaya rin po ni Romeo Valdez, to the victims of this mess, just like what President Duterte said, please do not hesitate to seek our help. Sabi nga ni Presidente Duterte, isumbong po sa kanya, papakinggan nyo kayo 24 hours a day. At sinasabi rin po niya, pwede niyo pong iparating sa akin, sumbong niyo kay Bong. Marami rin pong mga request katulad ng mga cardiovascular diseases at dialysis machines. Dami na pong mga preso na nakakasakit doon sa loob ng minimum security. Gamitin natin ang ating hospital sa tama. May mga naka-wheelchair kanina doon na matatanda, may mga problema na po sila sa pandinig. Dapat sila po ang nasa hospital. I have coordinated with DOH Secretary Duque to provide the needs of the patients in Bilibid. Kesa po ma-expire yung mga medisina ninyo, ibigay nyo na lang po doon sa may may sakit. Ang ilan sa mga preso doon ay dating mga pulis. Noong unang panahon, mga 90s, may mga problema po raw sila sa kanilang operations. Kailangan nila ng legal assistance. Kanya-kanya po sila sa pag-hire ng abogado. At this point, I would like to mention Senate Bill 393, which I filed to provide free legal assistance to officers of the PNP and AFP to help them in their legal needs, especially in line of duty. At sa kasalukuyang administrasyon po, full support po si Pangulong Duterte sa militar at sa kapulisan, lalong-lalo na po in line of duty. Sabi ni Pangulong Duterte, sagot kanya. Isa pa po ang reklamo doon sa pagkain sa loob ng preso, kahit na pusa raw ay ayaw kainin yung sasama ng lasa. Isa po ito sa mga reklamong narinig ko. Kasama ko po ron kanina si Yusek Deo Marco ng DOJ. He will see fit na matutugunan po ito. Nakita ko rin po na mas maraming matatanda sa minimum security, pero bakit po mas naunang nakakalaya yung nasa maximum? Marami na pong mga naka-wheelchair na halos di na siguro aabot sa kanilang kalayaan, ay mamamatay na po sila. Ang tanong ko, bakit unang nakakalaya ang nasa maximum kaysa doon sa minimum? Dahil ba
mayayaman sila o talagang merong sumasakay dito. Marami pong dapat na i-address sa ating mga correctional facilities ngayon. Mr. Chair, habang mainit ang diskusyon dito sa GCTA for sale, may isa pang issue na biglang lumabas at dapat rin nating bigyan ng kaukulang pansin. We have received reports that some inmates were moved into the New Bilibid Prison Hospital by faking their illness and buying the so-called hospital referral pass from Bucor employees. Nagpapanggap na may sakit para ma-admit sa hospital, pagkatapos doon na po nagaganap ang illegal drug trading. Hindi lang pala ang GCTA ang for sale, pati na rin po ang hospital pass for sale na rin pala. Sa NBI po, Secretary Guevara, baka pwede nyung paimbestigahan rin po ito. Naglagay tayo ng maayos na hospital sa loob ng kulungan for humanitarian reasons, ngunit ito rin pala ang inaabuso at binababoy ng mga empleyadong mukhang pera